Oh, mga boss, bara ko to. Bagong labas from Bordeaux, Quezon. Kakabili lang nito mga boss. 100 plus kilometer pa lang ang natatakbo. Mahirap daw paanda rin. Alam na ang gagawin. Basta ganyan. Karburador, baklasin. Sundan nyo lang mga boss. Baka may mapulot kayong diskarte. Bunot camshaft. Pero dito sa carburetor pa lang mga boss, ingat-ingat lang tayo sa pag-a-adjust. Minsan ito ay yung kanyang yung air screw stuck na agad. Kaya mas maganda ipa-adjust nyo rin. Kapag ka nag-adjust naman ako nito, ang ginagawa ko dito ay nilulubricate natin yung kanyang thread. Hangin-hangin. Yan, pagkahangin. Nang malinis na. Kasi minsan mga boss, may mga dumi yan. Kasi kahit bago, may mga bakal-bakal yan sa loob ng tangke. Tapos, bilangin natin. Mamaya yung kanyang yung series screw. Ayan. Kalimitan nito, 1.7 yung standard. Kasi ang paliwanag ko rito mga boss, kaya ito'y medyo lean. Hindi to papasa sa emission kapag ka nilargahan. Para pasok sa emission mga boss, medyo sa kalyan. Pag hindi naman natin in-adjust ng papuntang minimal, hindi yan aandar na maganda. Yun, tulad nga nito, bagong labas. Adjust agad. Kailan naman yan, wag na kayong manghinayang na bago yung motor kaysa magtiis kayo, no? Hindi nyo ipa-adjust, papatay-patay yan lagi. Lagi na yun pag hindi yan in-adjust mga boss. Sabi ko sa inyo. Kaya ang ginagawa dyan mga boss ito, adjust tayo ng air screw. Kaya nang bahala kung anong adjust. Dito naman sa camshaft mga boss, red degree. Tapos balik na ulit. So wala tayong tutorial para sa camshaft mga boss kasi yan ay napaka delikadong ipag DIY mga boss. Kailangan niya ng machine shop pagbunot nung pinaglalagyan nung yung katabi ng bearing mga boss, yung pinaka holder nung cam gear, binubunot yun, ibabago ng pwesto or red degree nga mga boss. Machine shop ng bahala doon. Binibigyan ko lang sila ng sukat para ma-adjust mga boss. Yan, nakakabit na. Pag nakikabit na yan, alam na basta na-adjust na yan, napaka lambot niya ang paanda rin. Sa totoo lang mga boss. Pero marami pa rin nagsasabi hindi na raw kailangan i-adjust lang daw yung springs compression release mga boss. Search kayo kung sinong nagpasimuno nung pag-adjust. Nasa akin din yun. Pero hindi rin ako nagkakaroon ng tutorial doon kasi yan mga boss, samat galing yan. Kapag tinuro ko sa inyo tapos napasama, baka masisi nyo pa ako. Kaya kung gusto nyong mapaganda, yan, bumisita kayo din sa pwesto ko mga boss. Saglit lang gawin yan, wala pang isang oras yan. Yan, kinakabit na natin yung camshaft. Pagkakabit ng camshaft mga boss, kabit na uli yung cam gear. Sa cam gear naman mga boss, yan, mamaya pagkakabit natin yan, tatanggalin natin yung spring sa weight decom mga boss. Adjust tayo nun kasi yun nga,
Basta lahat naman ina-adjust ko yan. Marami nang nalabas na tutorial ngayon mga boss, yung mga maraming mga nagbablog na rin, naglalabas ng tutorial doon sa spring. O bahala kayo kung maniniwala kayo doon, basta meron yung side effect mga boss, ha? Kapag ka hindi maganda yung pagkaka-adjust, may side effect yun. Bahala kayo, basta marami na, may mga nadaan sa wall ko mga boss, nakikita ko. Silent viewer lang tayo mga boss, hindi tayo pwede mag-comment ron, diskarte nila yun. Kaya lang pag napasama, customer ang magsasuffer nun. Na-adjust nyo nga, mabilis pa anda rin, anong epekto? Yun mga boss. Pero dito mga boss, basta tayo ang gumalaw, wala side effect yan. Tapos sa pag-tune up mga boss, napakasimpleng tingnan yan, pero kanya-kanyang diskarte rin yan. Hindi porke na-tune up mo na. O yung iba, sabi nga, ba't si gayon hindi nagamit ng ganyan? Ay, sabi ko lang, magkakaiba tayo ng diskarte. Pag hindi ka gumamit ng filler gauge mga boss, halimbawa, nagpa-tune up kayo, hindi gumamit ng filler gauge, ang tanong doon, na-adjust niya nga. Naandun na tayo, na-adjust na, na-tune up na. Ang tanong nga doon, anong sukat yung in-adjust mo? Kasi kinapa mo lang, wala kang basihan. Ganun yun. Kaya, kailangan may basihan. Kasi nagpapagawa ka, kailangan pag tinanong ka at tinanong mo mga boss, tapos kailangan may sagot na maliwanag. Anong in-adjust mo? Anong adjust ginawa mo? Ayos na yan. Tansya-tansya na lang. Tansyameter nga. Yun, ganun. Kaya kailangan talaga, lalo kay Barako, yung feeler gauge para alam mo kung yung sukat nga ba ay tama. So yun, ganun. May feeler gauge na nga. Minsan pag sukat mo, sala. Diba? Ganun yun mga boss. Kailangan feeler gauge gamitan natin kapag ka magbabalve clearance. At saka yan syempre may standard tayong sinusunod, pero base sa experience mga boss, yung service limit, kumpara natin to sa valve clearance na ginagamit natin, yan, magkakaiba. Hindi tayo nasunod. Halimbawa sa 18, syempre mag-a-advise tayo sa 18, pero yun ay advice lang yun, nasa inyo pa rin kung susundin niyo. Kasi minsan may mga tolerance na kapag medyo matagal na yung motor. Sinabi ko sa 18, maingay pa rin, yun. Minsan hindi naman natin ma-perfect talaga sa 18, tapos maingay pa rin. Ibig sabihin may mga tolerance na nga. Minsan yung rocker arm may tangos na, yun. Kaya hindi rin minsan nasusunod yun sa 18. Pero ang standard talaga niya 8 Gs. Kaya lang yun nga, lalo sa mga ganyang one side lang yung bearing ng camshaft, yan, nagkakaroon yan ng tolerance, lalo kapag mainit na yung makina. Siyempre mainit na, yan, medyo malagitik na, kasi malaki nga yung tolerance kapag uminit na yung makina. Kaya sa pag-adjust ko mga boss, yan, ganito, meron tayong diskarte rin dyan na minsan hindi nasusunod. Yan, ganun mga boss, iba-iba, hindi naman pare-parehas talaga ang motor ay. Kaya yun, sa pag-adjust, iba-iba yung adjust.
No, ayos na po ito. No, ayos na po ito.